Mga kapuso, sinabi na po ng Regional Wage Board, may sapat na basihan para itaas ang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ang dahilan, ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Tinitignan nila kung posible yang ihabol sa Mayo 1 ang araw ng paggawa. Nakatutok si John Consulta. July 2010 nang huli magbigay ng minimum wage hike sa mga manggagawang taga Metro Manila. Sa batas, dapat lumipas ang isang taon mula nang ipatupad ang huling dagdag sahod bago magbigay ng isa pang dagdag sahod. Pero sa botohan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region, may supervening condition daw o sapat na basihan at dahilan para magkaroon na muli ng dagdag sweldo sa Metro Manila kahit hindi pa tapos ang one-year moratorium. On record, you have about since January, 12 times the price of oil has moved up. The prices of prime commodities, electricity, and other services. In terms of the sustained increases in the prices of basic commodities, then I think it can be very well established when it started and up to now. And I don't know the projections given by the DTI and the NEDA, how prolonged would be the projected increases. Magsasagawa ng pagdinig ang Wage Board para pag-usapan ang mga nakahaing petisyon para sa dagdag sahod. Tumaas ng 25 pesos ang sahod ng mga minimum wage earner sa Metro Manila noong July 1, 2010. Mula 367 pesos, naging 404 pesos ngayon. Ang mga manggagawa, abot tenga ang ngiti sa magandang balita. Masaya kasi madadagdagan yung kinikita ko, yung income ko, gano'n. Malaking tulong sa amin mga simple manggagawa. Masaya dahil madadagdagan yung sweldo namin. Pero kung hindi po makayanan na employer namin at mawawalan din kami ng trabaho, siyempre masakit sa amin yun. Pero ang mga employer, tutol sa panibagong dagdag sweldo. Baka raw imbis na makatulong, baka lalo pang makasama ito. Every time there is a minimum wage increase, it psychologically impacts on the prices of basic commodities. Tumataas ang presyo ng bilihin dahil mayroong minimum wage increase. For me, it's timely na talagang mabigyan sila ng aumento. Pero on the employer side again, for me, ang aumento na dapat na maibigay natin sa mga employees natin ay yung tama lang. Kasi pag sumobra yung maibibigay for the employees, syempre, ang mga employers may hirapan din. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na walang epekto sa Pilipinas ang paglalagay sa pinakamataas na antas sa nuclear crisis sa Japan. Ayon sa PNRI, ang radiation leak mula sa Daiichi Nuclear Power Plant ay may epekto lamang sa loob ng 20 hanggang 30 kilometro sa palibot ng planta. Kaya nga sa lungsod ng Shinchi na ilang kilometro lang ang layo sa planta, itinatapon na lang ang libu-libong litro ng gatas na nakukuha sa mga alagang baka. Pinandidilig na lang nga ito sa lupa dito sa Pilipinas. Masusing sinusuri ang mga inaangkat na produkto mula sa Japan. Handa rin daw ang PNRI na i-monitor kung na-expose sa radiation ang mga Pilipinong uuwi galing Japan. Actually, yung hangin, di ba, yung plume or the cloud of radiation was going to the east. So sabihin mo na Chernobyl type, tapos papunta pa dito nung our calculations showed na hindi naman walang safety impact. Dumaong kanina sa Maynila ang isang tinatawag na peace boat at bago bumalik sa Japan ang barko ay pinabangunan muna yon ng mga donasyon para sa mga biktima ng lindol at tsunami doon sa Japan. Nakatutok si Lia Manyala. Malapiestang sinalubong ng mga Pinoy ang pagdaong ng peace boat. Kaya ang sakay nitong mahigit 700 Hapon hindi mapigil ang pagngiti at pagkaway. Nice city and very clean and people's welcome is Nice, very nice. Ang peace boat ay bahagi ng advokasya ng Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict o GPPAC, isang international non-government organization. We organize different friendship and exchange visits travels around the world on board this passenger ship. Pero espesyal ang huling
huling biyahe nilang ito sa Pilipinas bago bumalik ng Japan mamayang gabi. Nagpadala kasi ng 200 boxes ng relief donations ang Pilipinas para sa mga nabiktima ng lindol at tsunami sa Japan. Ibang klaseng pabaon naman ang personal na iniabot ng mag-inang Belleza. 1,000 origami paper cranes na pinaghirapan nilang gawin mula pa noong March 15. Sa tulong ng kanilang mga kaibigan, pinilit nila itong matapos para sa pagdating ng barko. Ang ano kasi, significance ng 1,000, the Japanese believe that if you hold 1,000 cranes, a wish will come true. We hope that this generation will not have to see a disaster of such massive scale, no? But we also don't want them to forget kasi yung lessons of the quake. Dahil hindi makapag-Ingles ang mga dumating na Hapon, sapat na ang mga ngiti nilang nagpaabot ng kanilang pasasalamat. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Sugar Shane Mosley. Ibinida ang mga bentahe niya laban kay Manny Pacquiao. Si Pacman naman, dinumog ng mga tagahanga sa Wildcard Gym. Ang tawag po sa hayop ay blue whale, pinakamalaking hayop sa mundo. Ayan, namatan po sa Bohol sa isang pambihirang pagkakataon. Ilang taga-Boys Town na bigyan ng inspirasyon dahil sa football. Rebulto ni Padre Pio dun sa Milibis sa may Quezon City. Mahimala raw, tututukan natin ang mga balitang yan at marami pang iba sa pagpapatuloy ng 24 oras.